which is the keynote speech of none other than, and to borrow the words of our president, one of the Bangsamoro legends. Ladies and gentlemen, the Minister of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Honorable Mohager M. Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. With courtesy and respect, first and foremost, the CSU President, Professor Dr. Sema Dena, to the three Vice President of CSU, Dr. Kondo Bang Jr., Nawas Bidaliday, Dr. Ting Ali, mga kasamahan ko galing sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, yung Chief ng Project Management Office namin, si Engineer Jover Giaman, at saka yung estudyante ninyo dito, yung Regional Information Officer namin, si Mubarak Pandi, siya. Kahapon po, nag-take out siya. Bilang Chief Officer ko namin. Kita ko siya umiyak. Kasi siyempre, lahat ng mga opisyalis ng Cotabato State University at sa mga kasamahan ko galing sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, the Islamic salutation, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Cotabato State University is very close to my heart. It's really very, very close to my heart. Almost 60 years ago, I graduated here in 1965. Siguro pag hindi nyo halukati yung history ng Cotabato State University, hindi lang nyo makita yan eh. It has been lost at the last bit of history. History na po yan eh. Yeah. Pero mapalad tayo, mapalad kayo. Dahil sa ngayon, nasa Bangsamoro Muslim ng Muslimin, apat ang mga cabinet members na nag-cabinet dito. Yung tatlo, magkasabay kami. Ang Chief Minister, Lahod Balawang Ibrahim, ito rin nag-graduate. 1965. Magkaiba lang kami nag-section. Hindi ko na ito makiting yung anusik. Ang pangalawa po, ang pangatlo, yung Minister ng Mendre, si Ahmad Brahim, ito rin nag-graduate. Then pangapat, although ahead po kami ng isang taon, si Minister na dati ngayon ng Cotabato City Muslim Sema, 1966 siya. And just imagine, I said a while ago, almost 60 years. So siguro, you can now approximate my age. Although, your age is just a matter of numbers. And before we learn to stay young, it's always think that we are young. That's the formula of staying young. Alam mo yung natitira lang dito, yung grandstand. Yun lang natitira. Pero halos hindi mo na makikilala yun eh.
siguro distraction ang natitira. Pero the only edifice that standing ngayon, yung grandstand, marami na pagbabago dyan. Pagbabago. Ito, kalawak pa nito. Pati yung mosque nila ito, Michael Castro, kasama ko niya. May tatlong area dito, yung banda dito sa labas, yan ang business art namin, no? Yung banda ron, industrial art namin, dito agricultural. Malawak ito. So, siguro, halos lahat ng mga kaklase namin, wala na eh. At kami ang susunod siguro. At susunod din kayo. No? Susunod din kayo. Pero philosophically speaking, yung mga philosopher, hindi naman talaga maniniwala sila lahat ng tao mamamatay. Until the last man will die, doon pa sila maniniwala na ang tao ay talagang lahat mamamatayan. Diba? Pero pag ikaw ay naniniwala na may Diyos, alam natin na may katapusan ng mundo, may katapusan ng buhay po natin. Kaya, what is the aside? Hindi naman maganda yung nabubuhat ng sarili ko. Di ba? I studied in Manila. I have finished my master's degree. During that time, it's not ordinary. Di ba? Pero ngayon, doctorate, hindi ko naman sinasabi doctorate, pero hindi masyadong mahirap yan, di ba? Hindi masyadong mahirap. You can get 1, 2 doctorate degrees. Pero, you know, I have chosen the hard way. In 1972, I went directly to the jungle. I joined the Moro National Liberation Front. Sabi pa nga ng isang tiyuhin ko, dahil nagpapaalam ako sa kanya, sabi nga, pagsasaling ka dyan, kakalawagin ang utak mo dyan. Pero I have already decided that I have to choose the hard way, the most difficult way, the dangerous way. After 1975, nandito pa rin ako. At kung sakali man magiging minister ako, ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, is the consequence of the hard struggle. Hindi ko naman pinili yan eh. Di ba? Hindi ko naman pinili yan. It was providential na I'll be the Minister of Basic Higher and Technical Education. Kasi nakikita ko sa education, ito ang pinaka-importante kung paano po natin magkakaroon ng pagbabago sa status quo. Kasi pag maganda ang edukasyon po natin, makikita natin yung mga development progress and the way how people think, di ba? The way how people think. That's why, while it's a very difficult mission, or endeavor, but in the Ministry of Basic Higher and Technical Education, we see to it that the education that we are going to impart to our learners will address the needs of man, the needs of Muslim in this world and in the hereafter. And then, coupled with that, we need a quality education. In order to achieve quality education, maraming factors yan eh. Di ba? Maraming factors. Of course, I think the most important factor that we can arrive quality education, yung competence ng mga teachers natin, dapat magturo sila at alam nila yung tinuturo nila. Pero that's not the only factor. Yung administrative side. And then yung mga school facilities. And then siyempre yung mga local government units, yung local school board. Then, even in terms of communication, peace and honor, all those things are contributory to arriving at a quality education. So, that's why meron kasabihan, it takes a community, it takes a whole community to educate a child. Kailangan yan, magtutulong-tulungan po tayo. Tulungan po tayo. Dahil kailangan talaga natin ano. So, I said a while ago, I have chosen
na Ministry of Basic and Higher Technical Education kasi lang ko na ito ay importante. I was offered a senior ministership of the bank twice, pero I told the Chief Minister, dito na ako. If I had chosen that, if I preferred na yung status o yung in terms of power, mas powerful kasi ang senior minister that is second to the Chief Minister in terms of power. Pero sabi ko, pag yan ako, isa lang opisina natin. Mas mabuti dito na lang ako, nandito ako, nagtatrabaho ko rito. At least, tayong dalawa, kung sakali, meron tayo magawa for our people. Diba? So that's why I'm here, the Ministry of Basic and Technical Education, at Katpapala, ay natin, matulungan natin ang taong bayan in terms of education. Siguro, ang importante dito magpasalamat po tayo sa Allah. Dahil hindi sa puno ng Allah, hindi man natin makamit dito. Pasalamat din po tayo sa More Islamic Liberation Front. Dahil kung hindi tulong ng Allah dumaan sa More Islamic Liberation Front, hindi man natin abutin ito eh. Of course, it's not the violent alone which is responsible for this. Kasi in terms of the struggle, in terms of education, it's about building blocks in it. Diba? The ups and downs, the twists and turns of the negotiation, kasama po yan, nag-accumulate yan, bago natin marating ito. Ibig sabihin, yung More National Liberation Front, napakalaki ng contribution nito. Taong bayan, mga supporters po natin, lahat-lahat, pero meron silang party dito sa pagkamit natin ngayon. Kaya pasalamat po tayo sa More Islamic Liberation Front and to a certain extent, the More National Liberation Front. Dahil kung hindi sila nakikipaka, para sa kapayapaan, para sa justisya, at yung sariling self-determination, hindi man natin nabutin ito. At pasalamat tayo sa mga samang sa regional Muslim. Dahil iyan ang gobyerno natin. At siyempre, pasalamat tayo sa Chief Minister. Huwag na kayo magpasalamat sa akin. Kasi it's my responsibility to deliver things like this. At saka sabi ng mga ulama, tatlo ang madadala natin sa kabilang buhay. Nandito si Arif dyan. Ang una, yung ibada mo. Yan, aanihin mo yan sa kabilang buhay. Kahit napatay ka na, aanihin mo yan. Ang pangalawa, aanihin mo dyan, yung anak mo, babae man lalaki, na gumagawa ng kabutihan, kahit nasa libingan ka pa, matatanggap mo pa rin ang reward. Then pagkatapos matatanggap mo doon, yung mga yung tulong mo, yung legacies mo ng mga mabubuti, di ba, nagpatay ka ng moske, nagaling sa halal na income, o di kayo magpatayo ka ng eskwelahan, madrasa, etc. Kahit nasa libingan ka pa, matatanggap mo yan. Diba? Asa ka, alam niyo, sa totoo, ayaw ko kung totoo, pagsulong ng Los Angeles, ang mga natitira doon ng mga bahay ng mga aktor na mayroong puso para sa tao. Ewan ko kung totoo, kasi alam mo naman, this point in time, with due respect, hindi na natin alam kung alin na totoo at hindi totoo. Di ba? Hindi natin alam. Unless we verify talaga na talagang totoo yun. But if you look at the Facebook, hindi mo na talaga alam. Hindi mo na talaga alam kung totoo yan, hindi. Pero, ayun sa, sa Facebook ko, alam mo naman tayo ito eh, mahilig tayo sa Facebook. Lalo ng mga kabataan. Mahilig yan, di ba? Mahilig yan. Pero meron din mga matatanda mahilig, di ba? So, yung tulong mo, masyado kang parang satisfied ka talaga pag nakatulong ka. Kasi in Islam, it's better to give rather than to receive. It's better to give rather than to receive. At saka, meron din sa United States of America
tinignan nila yung buhay, yung how long, no? Yung buhay ng tao. Ang survey nila, mas maraming mahaba ang, pero hindi itong dahilan bakit ginagawa namin tutulong kami sa inyo. Diba? Pero I'm just citing something which can be part na pwede natin i-discern kung ano yun. No? Mas maraming mahaba ang buhay ng mga taong tumutulong. Diba? Kaya sa Islam, dinidiscourage yung himi-himi, yung mga beggars, dinidiscourage yan. At yet, meron hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung darating sa iyo ang isang beggar na dito isang natin, kahit pa paano, tulungan mo yan. Tulungan mo yan. Dito nga sa atin, no? Hindi ano? Yung sa cemetery, meron man dyan humingi. Pero sabi sa akin, ayan pag nakakuha ng pera, nagsusugali, umiinom. Umiinom yan. Pero ako, hindi naman madalas. Pero pag nagbigay ako, sabi ko, lillahi ta'ala ito. Lillahi ta'ala ito. So, bibigay ko, kahit pa paano. So, dahil ko, hindi ko napahabain, no? Kasi ang isasunod namin na turnover, no? Yung Cotabato City Division Office. And then by Saturday, ita-turn over po namin yung dormitory sa Mindanao State University sa Natungudin. Then ita-turn over po namin yung Division Office sa Special Geographic Area. So, I think with that, thank you very much for receiving us here. Rest assured that kung sakali, inshallah, kung naririto pa ako, this would not be the last na pwede namin intervention dito. Thank you. Thank you so much, sir. Gawin niyo po ang aming taus-pusong pasasalamat for taking the hard way. Dahil po dyan, we are enjoying the gains ng mga hardships niyo. Maraming salamat po.